yung batas ang pinaiiral ng Congressman Marcoleta. Hello, ganda hapon. Dito ako, presko rito maraming mga kahoy. Ilang araw na lang ay eleksyon na sa linggo. Linggo ngayon eh. Tapos sa Lunes, susunod na Lunes, isang linggo na lang, eleksyon na. Pero yung mga alyansa, hindi ba pakali? Panay pa rin ang ikot nila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sinusuyod pa rin nila yung iba't ibang mga probinsya para humingi ng tulong. Yung team ng ating Presidente Bongbong Marcos, alyansa. Kasi palapit na, talagang puspusan. Ito, panoorin natin kung sino-sino yung mga nandoon sa Team Alyansa. Inirahan sa bahagi ng Batangas ay sinuyo ng mga alyansa bet ng Administrasyong Marcos. Isa ang Batangas sa both rich provinces ng bansa. Sinubaybayan po ni Mayan Corvera ang kampanya at narito ang kanyang report. 9 na araw bago ang eleksyon sa May 12, puspusan pa ang ginagawang panliligaw ng mga kumakandidatong senador. Matapos suyuin ng mga taga-Quezon kahapon, mga Batanggenyo naman ang niligawan ng mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Aabot sa halos 2 milyon ang mga botante sa buong Batangas. Nag-motorcade sina Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Manny Pacquiao at umikot sa mga bayan ng Batangas. Nakipagdialogo naman sa mga lokal na opisyal sina Senador Lito Lapid, Benher Abalos, dating Senate President Vicente Soto at Ping Lacson. 8 hanggang 9 sa mga kandidato ng alyansa pasok sa Magic 12 o mga kandidatong pinagpipilian ng publiko. Pero hindi pa raw sila nagpapakakampante at tuloy ang gagawing panliligaw sa mga kababayan. In between, kanya-kanya po kami. May mga iniimbitahan po kami sa mga munisipyo, sa mga lungsod. So, we'll have to take advantage of that. Hindi naman pwedeng nakaangat pa, relax ka lang. So, we really have to double time. Tapos, syempre, may mga kasama kami kailangan pinipidin ho. Ayaw ho namin na may maiwan ho eh. It's like a family, we're a family. Aminado ang mga kandidato na pagod na sila sa halos 3 buwang kampanya. Pero nasa kamay na raw ng mga botante ang kanilang kapalaran, kaya kailangan pa nilang libutin ng iba't ibang probinsya para ipakilala pa ang kanilang sarili. Nasa kamay na ng mga botante kung ano po ang mangyayari sa atin sa susunod na eleksyon. We still have 3 rallies to go for Alyansa. So, hindi porket last 10 days na lang ay magpapahinga na. Yung iba kong kasama nagrereklamo ng pagod na. Ako nagrereklamo na rin na pagod na. Pero final stretch. So, talagang push pa para siguraduhin na hindi lang kami ang mananalo pero kaming lahat. Piece of advice lang sa reminder, ang last day ng campaign period, midnight ng May 10. Huwag tayo magkakamali na pagpitada ng alas 12 ng ating gabi, nagkakampanya pa tayo. Baka sinabi ko kanina si Congressman Erwin, baka diyan ka pa ma-disqualified. So, bago mag alas 12, matulog ka na. Pero may paalala sila sa mga botante. Ako, mas magandang term, umaasa na sana maging matalino yung mga botante. Ngayong hapon ang nakatakdang malaking rally sa Batangas Coliseum na dadalawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga kandidato naman ng PDP laban, si Senador Bongo nag-motorcade sa Cavite kahapon habang ngayong araw ang kanilang grand rally sa Morelos Gymnasium sa Butuan City. Hindi sila mapakali. Abalang-abala pa rin kasi ang pangangampanya ay hanggang May 10 pa. Alas 12 ng gabi, May 10, pwede pa silang mangampanya. Pagpatak ng alas 12 ng May 10, May 11 na yon, wala na, bawal na, hindi na pwede. Disqualified na sila dun. Kaya halos hindi na sila mapakali, hindi makatulog kung puspusan yung ginagawa nilang pangangampanya. Pati yung pangako ng ating Pangulong Marcos noon na 20 kilo na bigas ay ngayong panahong ito nila pinalabas. Sa panahong malapit na ang eleksyon, panahong nangangampanya na, doon nila pinalabas yung mga bigas. Subalit, nakakalungkot.
Talaga namang may halong pamumulitika na yan para lang makuha yung attention ng mga tao. Yun ang mga aking opinion ha. Yun ang aking opinion. Pero mayroong pahayag si Congressman Marcoleta tungkol sa tag 20 pesos bigas. Ano ang ganyang pahayag tungkol dyan? Ito, panoorin natin ha. Imbes na mapasana all ang mga Pilipino sa 20 pesos na bigas na inaalok sa Visayas, ay wag na lang daw. Ang murang bigas daw kasi, gimmick lang ng gobyerno ayon sa isang mambabatas. Sabi nga ni Congressman Rodante Marcoleta, imposibleng magtagal ang panlolokong ito ng gobyernong Marcos Jr. lalo't isinagawa ito sa gitna ng papalapit na eleksyon. Si Paul Montibon magbabalita. Ang pamamahagi ng tig 20 pesos na bigas sa Visayas ay itinuring ng marami bilang isang political gimmick ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, malinaw na hindi pagtulong sa mahihirap ang tunay na motibo ng gobyerno, kundi gamitin ang mga tao bilang kasangkapan upang makuha ang kanilang boto. Ito'y lalo pat may mga kandidatong iniendorso si Marcos Jr. para sa darating na May 12 midterm elections. Para kay Marcoleta, isang uri ng panlilinlang ang pagbebenta ng murang bigas na ang layunin ay ang ligawan ang mga botante sa pamamagitan ng mga maling pangako. Nakikita mo naman yung tiempo ng pagkakagawa nila di ba? Sana hindi mailigaw ang mga tao na ito political gimmick lang yan. Ito lamang ang paraan para maganyak nilang iboto sila na magkukunwari na tinutupad yung kanilang dating naipangako, pero hindi. Giit pa ni Marcoleta, kawawa lamang ang mga magsasaka kung pipilitin ng pamahalaan na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Tiyak anyay mamumulubi ang mga magsasaka kapag sa ganitong murang halaga bibilhin ang kanilang mga ani. Ang babagsak dito, yung presyo ng palay, lalong kawawa na naman ang mga magsasaka. They're sending the worst message to the farmers na talagang wala silang malasakit sa mga farmers. Kung sino man nag-isipin ito, talagang pansarili na naman ang kanilang iniisip. Alam nila ito, huwag na tayo maglokohan. Bukod pa rito, isa rin anyang malaking insulto ang 20 pesos na bigas, lalo pat nabalitaan niyang hindi pang tao ang kalidad nito. May mga reklamong mabaho at may bukbok ang mga bigas, isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng malasakit sa pamilyang Pilipino na umaasa sa pamahalaan para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Babalitaan ko rin, marami nagsasabi na marami bukbok daw at saka halos di na makain. Parang totoo nga kasi isang kakukuha naman ng tinurado halimbawa ang quality pagkatapos 20 pesos. Sabi noon ni Vice President Sara Duterte, ang murang bigas ng pamahalaan ay hindi pang tao, kundi panghayop. Isang matinding pahayag na nagdulot ng kontrobersiya. Ang gobyernong Marcos Jr. nauna nang nangako ng murang bigas sa una nitong taon sa pananungkulan, pero ngayon lang ito na ipatupad. Yun nga lang, at eksaktong sa panahon naman ng eleksyon. Dahil dito, di maiwasang ituring itong isang estratehiyang politikal para makahakot ng suporta para sa mga kandidato ng administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat po. Talaga namang may halong pamumulitika na yun yung pagpapalabas nila ng bigas na tag 20 kilo, tag 20 pesos ang kilo. Bakit ngayon lang nila ipinalabas yan? Bakit hindi pa noon, nung bagong upo pa lang yung ating presidente? Bakit ngayon lang? Hindi malaman kung anong, kasi yung alyansa, wala na yun, bagsak na talaga. Pero yung survey nila, yung Magic 12, pasok daw yung ilan sa kanila sa Magic 12, mga senador. Pero taong bayan ang magpapasya sa May 13. Kaya si Congressman Marcoleta, para sa amin, Iglesia ni Cristo, talagang iboboto namin yan. Kasi matuwid yung layunin niya
mantakin po ninyo yung pangako niya ay ilibre niya ang kuryente sa mga gumugugol ng 10,000 pesos pababa. Ilibre niya yun. O, pag siya ang nakaupo. Ito, pakinggan natin na si The Wonders Philippines. Siya ang magpapatunay. Hindi masusuhulan, hindi magpapadali, batas at katwiran ang kanyang dala at doktrina ng Iglesia ni Cristo. Yan si Congressman Marcoleta. Talagang matindi ang kanyang pasabog na talagang ililibre niya ang kuryente sa mga Pilipino na may bilang na 25 million hanggang 27 million na populasyon. Matindi, mga kababayan. Saan pa kayo? Subukan nyo si Congressman Marcoleta. Kaya itong pangitain at ang Kahit ako ay naniniwala ako na pag nakaupo siya sa Senado, talagang yan ang gagawin niya, yung mga ipinangako niya. Kasi natuto siya sa mga doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Makatarungan, makatwiran, tapat, at may takot sa Diyos, at matalino. Yung batas ang pinaiiral ng Congressman Marcoleta. Kaya nga maraming kumaaway sa kanya ng mga kongresista dahil sa talino niya. Hamon nga niya sila ng debate, ayaw makipagdebate. Ayaw nilang makipagdebate kay Congressman Marcoleta. Ganyan ka talino si Congressman Marcoleta. Sigurado sa araw ng halalan, hindi lang sa amin na Iglesia ni Cristo, maging sa mga kababayan natin na hindi Iglesia ni Cristo, ay pabor sila kay Congressman Marcoleta. May panahon nga na sa survey ay nag-number 1 siya, si Congressman Marcoleta. Pero kapag halimbawa nakaupo na siya at hindi niya natupad yung kanyang mga pangako ngayon na panahon ng kampanya, mayroong aksyon na gagawin tungkol sa kanya. Yan po ang pangako namin. Kasi hindi niya tinupad yung kanyang pangako. Halimbawa lang yun. Pero naniniwala ako na Congressman Marcoleta ay tapat, maaasahan, matalino, at may takot sa Diyos. Kaya karapat-dapat na siya ay maging senado. Kahit siya ay sinisiraan, may mga naninira sa kanya. Sinasabi na bobo daw siya dahil doon sa West Philippine Sea. Yan si Epipanyo Labrador, yan. Naalala ko na naman yung mukong na yan Bukas gagawin ko ng reaction yung kanyang video patungkol sa sinabi niya kay Congressman Marcoleta na hindi maganda yung mga sinabi niya. Dudukutin daw niya yung mata niya. Hindi ka nga makalabas sa yung lungga yabang nitong si Jimwell Hobro alias Epipanyo Labrador. Hindi makalabas, tago ng tago. Mayroon nga siyang video na gusto siyang ibenta ng dati niyang kasamahan dahil sa pera. Na sabi niya, natulugan ko, may bibenta ako. Kaya tumakas, lumipat na ibang lugar, patago-tago. Kaya yung sinabi niya na maninira kay Congressman Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea, ikaw ang bobo. Talaga namang walang West Philippine Sea na mababasa sa mapa, yung globe, yung world map. May mababasa ba doon na West Philippine Sea? Wala. Wala namang mababasa doon. Ang nakasulat doon ay South China Sea. Pero alam natin na mayroong teritoryo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala lang mababasang West Philippine Sea. Buwan mo. Marami pong nagkakamali. Si Congressman Marcoleta daw ay miyembro sa PDP. Hindi po.
Independent po siya. Wala pong team si Congressman Marcoleta. Siya po ay independent. Kaya lang siya isinasama sa mga PDP kasi inadapt siya ni dating President Rodrigo Duterte. Nagustuhan niya siya. Kaya lalong lumakas nung kinuha siya ng PDP, pero namamalagi siyang independent at sinabayan din yan ng pag-rekomenda ni Vice President. Inendorso din niya si Congressman Marcoleta para sa Senado. Ayan, nakapost yan sa FB page ni Congressman Marcoleta. Hindi lamang siya, pati si dating Vice President Leni Robredo. Ayan. Talagang inendorso din siya. At hindi lang yan, may napanood pa ako. Yung dating senador, si former Senator Enrile, na parang advisor siya ni President Bongbong Marcos, inendorso din siya bilang Senado. Ganyan po kalakas ang Congressman Marcoleta. Maraming nagkakagusto sa kanya, maraming may gusto sa kanya, sa kanyang style, sa kanyang pamamaraan. Kung mapapanood ninyo sa kanilang mga rally, talagang tuwang-tuwa yung mga tao.